Mga 18, mag-ingay dahil ang SB19 member na si Stel is in the house. Ano nga kaya ang kanyang mga bagong pasabog? At ano rin kaya ang kanyang reaksyon sa mga ibinabato sa kanyang kontrobersya? Una ko siyang napanood ng live sa concert kamakailan ni Maestro Ryan Cayabyab. At kasama ako sa mga humanga sa pambihira niyang boses. Nagpa-picture pa nga ako kasama niya pagkatapos ng concert. Kilala siya ng lahat bilang isa sa mga miyembro ng SB19. Ang gusto ko sa team ko ay yung may talento at boses na hindi nahihiyang iparinig sa buong mundo. Kalaunan, naging coach sa The Voice Generations. Sasamahan kita sa pangarap mo. At ngayon, meron na siyang solo debut. Siya ang hinahangaan ngayon ng mga Gen Z. I love you, Stel! At pati na ng mga tita at nanay. Nasa kanya lahat. And yung voice niya kasi talaga sobrang ganda. Isang mapagmahal na anak Responsibilidad ko po na dapat may matulong po sa family kasi ako po yung panganay. na nagmula rin sa wala. Pumunta ako doon sa tindahan, tumatambay, kumakain, tapos minsan nagbebenta rin po. Ang nasa isip ko po talaga is magkapera na kagad. Dating nag-working student at nag-OFW pa. After ng school, trabaho po sa gabi hanggang madaling araw. Sumuko po yung katawan ko, hindi kinaya. Ngayong gabi, sasagutin na niya ang mga kontrobersyang ibinabato sa kanya. Pwede ba kitang tanungin ng mga kontrobersya? Handa na rin ba siyang mag-artista? Ipipitch kita. Gusto ko po Ipipitch talaga. kita doon. Starring, Stel. O, Gusto diba? ko po ma-experience yung ano yung ganun. At ngayong birthday niya, sino ang sa kanya'y susurpresa? May surprise. May surprise? O, ayaw niya nagugulat. Mas kilalanin pa natin ang nagniningning ngayong bituin, si Stel Ahero. Uusog lang po siya na ganun. Kasi hilahin lang po pabalik na parang Carry 1, 2, ganun lang po siya. Ang landi. Pasensya na kayo. Hi, Stel. Good morning po. Nitong Huwebes, Stel is in the room. Una sa lahat, thank you ha, na pinaunlakan mo kami ng interview. Maraming salamat din po na bigyan niyo po ako ng chance na makausap po kayo, si Jessica. The honor is ours. No, kasi ako- sikat Ako po. ka. Hindi po. Oo. Kamusta ka? Ngayon po sobrang overwhelming po for me yung mga nangyayari. But now, super happy and sobrang content po ako sa kung ano po yung nangyayari ngayon. Kamakailan lang, muling ipinamalas ni Stel ang kanyang heavenly voice nung nag-perform siya sa concert ng National Artist for Music na si Maestro Ryan Cayabyab. Dun sa concert ni Maestro Ryan Mr. Cayabyab. C. Alam mo, nandun ako. Opo. Nandun ako to watch him and to enjoy his songs. Hindi ko inakala na ikaw yung star. And tsaka si Maestro Ryan mismo, Opo. napa-exclaim. Tanda-tanda ko, sabi niya, ang galing! Wow, napawawa ko. Ang hindi nila alam, ang hirap bago umabot doon sa performance na yun. Siguro mga 5 beses kami paulit-ulit ng ensayo ni Sterling. Ano bang
sikreto ng performance mo doon? Kasi lahat kami napanganga. Number one po doon is si God po talaga. Kasi the whole time I was praying backstage na parang sabi ko, Lord, kayo na po bahala talaga sa performance na to. Alam ko po, binigyan niyo to sa akin kasi alam niyo pong kaya ko. Kabadong-kabado po ako noon, Miss Jessica. Kasi bago po ako makit sa stage, dumating po sa backstage si Miss Regine po. Dapat mabigyan ko to ng justice. Pumapasok lang po sa isip ko noon. Pag pinangunahan ako ng kaba, tapos nagkamali ako, forever na po siyang maalala ng mga nanonood. So iniisip ko, dapat ako yung pinakamagaling dito para mawala lang yung kaba ko. Kasi takot na takot ka. Kasi takot na takot po. Kahit po ako yung preparation ko, hindi po ako nagsasalita, hindi po ako tumatawa, tahimik Biro po mo talaga yun, ang ako. motivation mo pala nung gabing yun, takot. Opo. Ako nga, alam mo, oriented naman ako kasi yung mga kanta ng SB19, sinasayaw namin sa Zumba. Kaya lang, hindi pa ako masyadong oriented dun sa solo performances Okay po. mo. So nung gabing yun, sabi ko, sino ba tong batang to? Bakit ganyan yung boses niya? Sabi ko, paano na ginawa yun? Yun ba talaga yung range ng boses mo? I guess, opo, parang ganun. Sabi nga po ng parents ko, hindi drastic po yung change nung voice ko from nung bata po ako. Ano sikreto? Saan dito? Dito kinukuha? Sa chan? Paiba-iba po kasi kami ng vocal coach. So parang medyo confused po ako before kung saan po talaga kukunin yung mga ganong klaseng approach when it comes to singing. Not until may isa pong nagturo sa amin na parang yung technique po talaga is parang tinuro po sa akin sa likod eh. Hindi ko po alam paano siya ginagawa, but malaking tulong po siya sa akin. Lumaki si Stel sa Las Piñas, panganay ng kanyang tatay June at nanay Maylin. In your own words, Stel, kwento mo naman, sino si Stel at saan ka nang galing? Si Stel po kasi nung bata, ang nasa isip lang niya gusto niya maging dentista talaga. Every time na may umaalog po ng ngipin, harap po ako sa salamin, naalugin ko. Antayin ko po siya dumugo. Tapos pagka sobrang lala na ng alog niya, tinatanggal ko po siya. Doon ko po naisip na, parang gusto ko nga maging dentista. Yung nanay ko naman po, siya yung nagpupush sa akin na, sayaw ka dyan, nak. Tapos ako, hindi ko po alam yung idea ng performing. Pero dahil bata, susunod lang sa parents kasi pag hindi, may kurot ka sa nanay mo. Kailan mo na-realize na, ang sarap palang kumanta at sumayaw? Sa school po kasi namin nung high school, merong dance crew. Dahil nung high school, uso po yung mga incentives pag sumali ka ng mga school activities, extracurricular. Sabi ko, parang okay to para makatakas din minsan sa mga quizzes. Kasi po, di ba, pag part ka ng mga ganon, excuse ka sa class. To be honest po, Miss Jessica, hindi ako marunong sumayaw. As in, parehas pong kaliwa yung pa ako. Hard to believe, Ang galing-galing mo sumayaw eh. Training po talaga, Miss Jessica. So may pag-asa pa pala ho tayo. So akala natin pag wala kang talent sa pagsayaw, natututunan ho pala. Si Stel ang patunay. I can attest to that po. Ang trivia ko nga po is, kumanta po ako. Nung audition po sa dance crew. Isipin niyo po, nag-audition ka sa isang dance crew, hindi ka sumayaw, kumanta, pero nakapasok po ako. Kasi gumanong-ganon lang po ako. Ganyan. Tapos kumakanta lang po ako ng song na pinlay. Ang kwento ni Stel, tipikal sa mga sumikat sa showbiz. Laki sa hirap, pero nagsikap, naging working student at nakipagsapalaran din sa ibang bansa. Curious talaga ako nung nalaman ko to. Nag-OFW ka na raw sa Japan. Super excited po ako mag-college. Ang gusto ko naman po, maging baker. Maging panadero. Panadero. Alam niyo po bakit? Bakit? Napanood ko po sa GMA, yung K-drama na Baker King. GMA. Sinundan ko rin yun. Nahihirapan ako maghanap ng school kung saan ko po pwede gawin yun. So, ang naisip ko na lang pong outlet for that is maging cook na lang po. Nag-enroll po ako ng HRS, Hotel and Restaurant Services. Naging scholar nga po ako. Nag-work po ako sa isang fast food chain. Sabi ko, parang kulang pa rin yung kinikita ko para masuportahan yung pag-aaral ko. So, sabi ko, baka pwede pa akong kumuha ng isang sideline job. So, ang naisip ko po noon, magturo ng sayaw. After ng school, trabaho po sa gabi hanggang madaling araw. Ang sipag mo, ha? Kailangan po eh. Tapos, ayun po, sumuko po yung katawan ko, hindi kinaya. 1 week po akong parang pabalik-balik po sa ospital nun. Sobrang over-fatigue po. Sabi po nung doktor, parang muntik na daw po magkatubig sa baga. Pneumonia. Buti na agapan. Lahat ng pinaghirapan ko po na trabaho, turo, napunta rin po sa hospital bills. Masyado kong inabuso yung katawan ko. So, yung tita ko po sa Japan, kinuha niya po ako ngayon doon para doon po ako magpagaling. Ayun. Opo. Pero For 6 months. pinag-alaga ka rin ng bata. Opo, ako po nag-alaga ng mga anak niya, pinsan ko po, para si tita naman yung mag-work. Pagkatapos mo doon, bumalik ka dito. Bumalik, doon na po nagkaroon ng opportunity to audition for
SB19. Doon na po nag-start ang lahat. Parang subok na subok ka na talaga ng buhay at ng panahon. Likas ba sa'yo na masipag? Siguro po, Miss Jessica, kasi ako po yung panganay sa amin, magkakapatid sa family. Siguro po, na-feel ko lang na responsibilidad ko po na dapat may matulong po sa family. O pero binigyan mo raw ng bigasan yung opo. nanay at tatay mo. So yung parents ko, lagi na sinasabi sana magkaroon ulit ng business. Hanggang sa pumasok nga po yung idea na magkaroon ng bigasan. Totoo ba na Everyday. kung minsan daw tumatambay ka doon, ikaw mismo nagbibenta? Opo, nung mga time po na hindi pa busy yung SB19 noon. Talagang pag umuwi po ang Las Piñas, pupunta ako doon sa tindahan, tumatambay, kumakain, tapos minsan nagbibenta rin po. Ganun. Ng bigas. Opo. Pakisabi nga yung schedule para mapuntahan kayo na doon. Ang passion ni Stel sa pagtatanghal, mas lalo raw nag-alab nung nag-debut bilang isa sa mga miyembro ng SB19 taong 2018. Grabe biro mo sinasayaw namin sa Zumba yung mga kanta. Anong sikreto? Bakit kayo pumatok? Kami rin po, Miss Jessica, minsan tinatanong kami anong sikreto, bakit namin naaabot yung mga dreams namin. Pero bumabalik lang kami sa isang bagay na feeling namin bakit. Sobrang nakaka-relate yung tao sa amin. When we make music, especially Pablo, when he writes music, talagang ginagamit niya yung experiences namin. Kung ano yung napagdadaanan ng normal na tao, ano yung pain, ano yung happiness. Music is something na kahit iba yung language ng kanta, basta sobrang clear ng message and yung emotion, mararamdaman mo. Meron kayong kantang Where You At? Where You At. Oo. Tanungin kita, Stel. Nasaan ang SB19 ngayon? Where You At? Ngayon po, si SB19, masaya sila kasi finally, they can do group, they can also support yung mga solos ng members. Ayaw namin i-box yung members na dito lang tayo. So, hindi totoong magdi-disband kayo kasi ayan, nagsusolo na sila. So, natatakot yung mga fans. Walang ganon. Sige, mag-solo ka dyan. Kumuha ka ng supporters. O, pag nakuha siya supporters, o pakilala mo yung SB19. So, +1 sa lahat. Wise strategy yun. Lumalaki yung base nyo ng followers, di ba? Ikaw yung pinakahuli na magsusolo. Bakit? Before po, hindi ko po nakikita yung sarili ko na nagpo-perform mag-isa sa stage. Dumating to sa point nung before, nung training kami, na nag-quit silang lahat, tas ako yung natira. Nagtitraining po ako mag-isa, pumupunta ako ng office mag-isa. Natakot lang ako sa feeling na mag-isa talaga mag-perform. Hanggang bumalik naman sila. Bumalik sila, kaya sobrang happy ako. Pagtungtong natin sa stage, tayo yung pinakamaganda! So may tulungan talaga. Tulungan talaga kasi pakiramdam po namin, Miss Jessica, kung kami mismo yung mag-aaway-away, ang pangit po sa feeling nun, tas plastikan. May mga moment po kami before na parang dapat pag nagpe-perform tayo, masaya tayo. Pero may mga time na minsan parang, ano ba, ginagawa na lang ba natin to dahil trabaho siya? Yung creative tension, syempre, nandun. Opo, hindi mawawala po yun. Tsaka kasi you limang utak po yun eh. Limang utak yung nagka-clash. Oo. Isa pong challenge po sa amin yun, dapat mapapakinggan ng lahat. Siguro let's put it this way, you draw energy from each other. Totoo po yan. At nito ngang June 14, inirelease ni Stel ang kanyang solo debut. Itong room, kwento mo nga, anong concept nito? Itong room po, ito na yung blossoming ni Stel. Wow, blossoming talaga. Bago ko po i-full yung concept ni room, nagtanong muna ako sa mga tao. Pag nakikita nyo si Stel, ano yung una nyong napapansin? Tapos ang sagot nila, wala, parang sobrang confident ni Stel. Tapos doon ko po na-realize na yung term po na fake it till you make it. Napaisip po ako na parang, baka nga ganun yung ginagawa ko, na parang deep inside natatakot ako mag-solo. Merong special room inside me, na pagka nagdi-deep dive ako doon, yung other version ko, yung sobrang confident na sinasabi niya, kaya mo yan eh, ino-hold back mo lang yung sarili mo. So doon ko po naisip na baka nga meron something deep inside us na nag-hold lang sa atin sa mga gusto nating gawin, na alam nating kaya natin, natatakot lang tayo. Galing! So, yun po naisip kong concept ni room. Na ang profound na batang to. May room inside me. Dahil nga sinasayaw namin ang mga kanta ng SB19 sa Zumba, papalampasin ko ba naman maturuan ni Stel ng choreo o ng choreography ng kanyang bagong kanta? Sana kayanin ko ho. Pasensya na huuli kayo. Ito lang po ang aking makakaya. At napag-utusan lang din ho ako. 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4. Yung una bumabagal. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, snap lang po. 6,
Yan. Tapos po, ito po yung pinaka-signature nito. Natatawa Kasi ako, po iba sorry. room siya, room. Okay, room. Isasara po natin yung door. So, hawak po kayo sa doorknob. I-close nyo po. Sasara. Tapos lalakad na po, pabata. Okay. 5, 6, 7, 8, and snap! Oh! Isa pa pa. Tama ba swag ko? Di ba tawag Pagka ganun nyo po, Jessica, pagka ganun nyo, ganun po kayo. Kunwari galit, ganon. Tapos yung paglakad nyo po, titigan nyo pa po ng masama. Ganun. Ayan, ganyan. Try mo natin. Isa pa. Okay, sige. 1, 2, 4, snap! Exit! Oh! Stel, balita ko yung fans daw ng SB19, ha? Medyo ano sila, fierce. Opo. Alam ko na po yung 18. Sila yung first line of defense ng SB19. But for us, hindi rin namin tinotolerate yung ganong klaseng ginagawa nila. Kasi sabi ko nga, kung nagagalit kayo, dapat i-educate nyo ng tama, kausapin nyo ng tama, hindi yung gaganti kayo nung same way ng ginagawa nila. Pwede ba kitang tanungin ng mga kontrobersya? Sige po. Totoo ba na nasapian ka? Ay, kwento lang rin po yan ng nanay ko. Saka ng mga teacher ko nung elementary. Bigla na lang daw po ako nagwala sa classroom. Pero naging inside joke siya kasi yung next class namin, subject is math. Sabi, baka daw sinadya ko. Ang kwento talaga, kahit yung sa clinic ng school, natakot daw talaga sila. Sabi daw sa akin ng nurse, anong nararamdaman mo? Okay ka na ba? Tapos ang binulong ko daw sa kanya, lagot ka, galit siya sa'yo, dinala mo ako dito. Gusto mo raw umacting sa isang horror Opo, film. gusto Tama ko ba? po, gusto ko po. Uy, tama-tama, may movie ang KMJS, Gabi talaga ng po? Lagim. KMJS, Gabi ng Lagim, the movie. Ang galing, na-segue. Ipipitch kita. Gusto ko po talaga. Ipipitch kita doon. Gusto ko lang po yung feeling na tumatakbo, tapos may humahabol mga ganyan. Ayan, sige, ayan na. Isa pa sa madalas inuurirat sa kanya, ang kanyang naging glow-up transformation. Pasensya ka na, Stel, ha? Okay lang po. Pinaayos daw yung ilong mo. Well, this time, sa panahon po ngayon, wala naman po na kasing masama when it comes to enhancing yourself. Hashtag self-love. Kung dun ka magiging masaya, dun ka magiging confident, ano naman? Tsaka ang mahalaga, kung may budget ka, paggawa mo na. Pero ito masasabi ko, ang ganda ho ng pilik mata niya. Ay, Tsaka ayan po ganda yung ng natural. mata niya. Ayan po yung natural. Ayan po yung Oo. natural. Si Stel, may nalalapit na concert kasama si Julian San Jose. Marami daw kayong proyekto. Alam ko nga nagpapa-audition kayo ng Opo. girl group opo. naman. Growing na nga po si SB19 and C1Z. So parang I think this is the right time for us to hone new artists na po dito. Thank you. Kasi ibig sabihin, pinaglalaban nyo ang Filipino talent. Game ka ba dito? Game. O, yan. Stel Ajeros, real name. Nung bata ako medyo nahihiya ako sabihin. Pero ngayon sobrang proud na kasi ang unique pala talaga. Kasi yung real name ko po, Stelvester Quitales Ajero. Pinangalan ka kay Sylvester Opo, Stallone yung daw. nanay ko po Kay fan. Rambo. May poster kami sa bahay ni Rambo. Next. Stelvester Ajeros, Love Life. Love Life. Oh, hindi ako nagtanong yan, Sa tingin, wala po eh. Ako po kasi, as a partner, ayoko nung maghahati ako ng sobrang dami tapos hindi ko na siya mapapansin. Kaya ganun. Sino ba hinahanap mo? Anong qualities? Wala naman po eh, basta mahal lang po ako. Oh? Okay. Stel Ajeros, Pets. Pets. Meron po akong dalawang cats. Si talaga? Naya, tsaka si Peachy po. Gusto So, po nila animal ng- lover si Stel. Opo. Stel, Last po, okay. Stel Ajeros, age. Age. Ako po ay 28 years old na po. 28 ka na? 28, opo. Oh, hard to believe, ah. Going 29. At dahil ngayong June 16 ang 29th birthday ni Stel, para sa kanya, meron kaming inihanda. Surprise! May surprise? Oh, ayaw niya nagugulat, kaso may surprise. Ayoko pong nagugulat, pero may Oo. surprise. May papasok sa room. Sabi na Happy eh. birthday to Happy birthday you. to me. Walang iba kundi ang kanyang tatay June at nanay Maylin. Ay, tatay ko pala to. Nagulat ako. Tatay ko pala. Nanay ko Birthday! pala to. Happy birthday! Nagulat ako. Sila pala. Happy birthday to you! Sa
cake po ako nakatingin eh. Tapos Oo, pagtingin ko, hindi. tatay ko pala yung may hawak. Late nga na nakita na tatay niya pala may hawak ng cake. Ay, hello po, Ma'am Jessica. Kumusta po kayo? Na-struck po ako. Alam niyo na po kanina nagmana. Ayun, nag-wish ka pa? Opo. Anong birthday wish mo, Stel? Ang wish ko, growth lang po for everyone. 29 ka na. Feel mo ba 29 ka na? Hindi po eh, parang feel ko nga po sa mga problema, parang 50 na ako eh. Sa mga problema ang dumadating po, parang hindi siya nakaka-29 eh. Parang nakaka-50 po yung problema eh. Sunod-sunod po eh, niratrat eh. Oo, basta carry mo yan. Actually po, si Stel po, bata pa po, talagang ganyan na po yung body build niya, di ba? Maputi, cute. Eh, alam niyo naman po mga teacher, pag nakita yung bata medyo bibo, ganyan. Uy, sali mo yung sa anak mo. Group dance daw, ganyan. 2 days lang po tinuro ng choreographer sa kanya. Kuha na po niya agad. Yung wish ko sa kanya, yung maging healthy lang lagi siya. Successful na to eh. Hindi ka sure. Wala na akong masabi. Pero syempre, proud na proud. Opo, sobra. 29th birthday message, Mama. Alam ko po yung gusto sabihin ni Mama. Ano na? Sige na. Sige na. Nak, mag-transfer ka na sa akin. Magbabayad na tayo ng bill. Hindi ko. Ano yung sabihin po siya? Gusto ko lang pong sabihin sa kanya na good job, anak. Di man namin nabigay sa'yo ng papa mo yung talagang gusto mo before. Kasi kahit po hindi naman naging SB19 si Stel. Kahit po maging simpleng tao lang siya, basta't mabuting tao lang po. We'll always be proud. Tuloy mo lang na. Tuloy mo lang. Yung mabuting ugaling ganyan. Salamat po. Stel. Thank you po, Miss Jessica. Ang advice ni Stel sa mga gaya niyang big dreamers to get in the zone. Ginto raw dapat. Sa mga pangarap naman, hindi agad siya makukuha. Maraming challenges yan. And yung sa mga challenges na yun, talagang i-drag ka nun pababa para lang sumuko ka sa dreams mo. Pero kung sobrang alam mo yung gusto mo, sobrang mahal mo yung ginagawa mo, hindi ka po matitinag talaga eh. Kung sa tingin mo, ikaw na yung nakikita mo dun sa pangarap na yun, ikaw na yun, ikaw na lang hinihintay na kumilos para dun. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.